Part 16. Zamera, darling, paano kung sabihin ko sa'yo na dalawa sila? Dalawa ang the myth. I found myself utterly captivated by her presence. I have to admit, she had definitely sparked my curiosity. However, I was unsure whether I should trust her or not. This uncertainty left me momentarily speechless, unable to respond right away to what she had said. Anong masasabi mo, Zamera? Do we have a deal? Hinamag ko ang sarili ko. The woman in front of me is a fake. Impostor siya. Nagpapanggap siya bilang ang katauhan ng tunay kong ina. Bakit ako maniniwala sa kanya? Hindi ako baliw para makipag-deal sa'yo, Pekeng Carlota. Kilala kita, manloloko ka. I don't know where you get the idea na makipag-deal ako sa'yo. You are a lying impostor. Matalim ang titig ko sa kanya. Fine. Napaka-arte mo. Ikaw na nga ang tinutulungan. Ikaw na nga ang, mom. Siyang pagpasok ni Kendrick. Anong ginagawa mo dito? Are you here to cause trouble again? Leave now, galit ang boses ni Kendrick. Matalim din ang titig niya sa ina niya. What? You're asking me to leave, Kendrick? Have you really been completely fooled by this woman? Tell me, what has she done to you to make you like this? She doesn't even know how to respect your mother. Napataas ang kilay ko sa narinig ko kay Carlota. I once held her in high regard, but what did she do in return? She was practically delighted when Kendrick got another woman pregnant. This taught me a valuable lesson: no matter how kind you are to someone, if they truly dislike you, nothing will change their feelings. Pero wala naman akong pakialam sa sinabi niya kay Kendrick na wala akong respeto sa kanya. She doesn't deserve of my respect. Tumigil ka. Mataas ang tono ni Kendrick. Nakalimutan mo na ba? Tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan nating dalawa. Nakikiusap ako. Hayaan mo na ako. Huwag mong sirain muli ang buhay ko. Mas lalong napataas ang kilay ko. Like mother, like son. Parehong mga walang kwenta. Parehong mga walang hiya. Tama bang isisi niya sa ina niya ang pagkasira ng buhay niya? Siya mismo ang nagloko. Siya mismo ang sumire sa buhay niya. Well, even though Carlota is a fake, she's still a mother, so I can't deny that I saw a hint of sadness in her eyes. I also sensed her calming herself down. She quickly diverted her emotions and looked back at me. Pag-iisipan mo ang sinabi ko, Zamera. Baka ito pa ang paraan para magkasundo tayong dalawa. Hindi ako makikipag-close sa nag-iisang tao na pumatay sa anak ko. Walang pang-alinlangan kong sabi. Wala akong pakialam kung nasa harapan man naming dalawa si Kendrick. I didn't kill anyone. Baliw ka na talaga. Tanggi na naman niya. Admit it, si Kendrick, naikuyom ang kamao nito. Goodness. Are you serious, Kendrick? Do you really think I'm responsible that Zamera lost the baby she was carrying? It's all fabricated. The doctor explained that sometimes the development of a fetus halts unexpectedly, especially in the first trimester. She's unable to accept her own physical vulnerability, so she's falsely accusing me of causing the loss of her child. Nanliit ang mga mata ko habang nakatingin kay Carlota. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko, napatayo ako mula sa kinauupuan ko, humakbang ako palapit sa kanya at hindi ko na napigilan ang sarili ko, isang malakas na sampal ang ginawa ko sa kanya. Walang hiya ka. Bakit mo ako sinampal? Laking matang tanong ni Carlota sa akin. Tumalim din ang titig niya sa akin. Zamera, si Kendrick. Don't try to stop me, Kendrick. You know what your mother did to me. My slap to her was not enough to make her pay for those. Nanggagalaiti kong sabi. Walang hiya ka. Hindi nga makakasama sa batang nasa sinapupunan mo ang tea na ibinigay ko sa'yo noon. Ilang beses ko bang kailangan sabihin niyang sayo? Makakabuti nga yung tea na ininom mo. Panindigan niya sa kasinunggalingan niya. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita ko sa kanya ang picture ng ipainom niya sa akin noon. Sigurado akong hindi ako nagkakamali. Ito talaga ang pinainom niya sa akin noon. Nakita ko lang ito na hindi sinasadya na mga tea na mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis. Sadyang bawal naman talaga sa mga buntis ang tea dahil sa content ng mga ito, pero ang sabi kasi niya sa akin,
magiging healthy ang baby ko sa tea na ibinigay niya sa akin. Lagi pa nga niyang chini-check kung umiinom na ako nito. Wala akong kaalam-alam na ang iniinom ko na pala ay isa sa mga tea na talagang hindi dapat inumin ng mga buntis dahil sa sobrang ipinagbabawal ito dahil sa maraming content ito na bawal sa batang nasa sinapupunan. Yan, tignan mo, at sabihin mo sa akin kung hindi yan ang pinainom sa akin noon. Sabihin mo, galit na galit kong sabi. Nagpupuyos ang kalooban ko sa galit. Gusto ko siyang pagsasampalin muli. Tinignan naman niya ang ipinakita ko sa kanya. Tumitig siya dito. Titig na para bang iniisip talaga kung ito ba ang pinainom niya sa akin noon. Tila may iniisip siya at nanlaki ang mga mata niya bigla. Ramdam ko ang panginginig niya at ang pagkalma niya sa sarili niya. Ano Carlota, tama ako, di ba? Pinatay mo ang baby, nang gagalaiti kong sambit, na ikuyong ko ang kamao ko. Aalis na ako, aniya, tila nang hina. Aminin mo muna ang kasalanan mo, Carlota. Wala akong nagawa nang nagmamadaling umalis si Carlota. Galit na galit ako nang nasundan ito ng tingin. Kuyom na kuyom ang kamao ko. Zam-era. Hinawakan ni Kendrick ang balikat ko. Tinampol ko ang kamay niya at nanlilisik ang titig ko sa kanya. Wala akong sinabi basta lang akong nakatitig sa kanya. Dumagdag sa galit na naramdaman ko sa kanya ang galit ko sa ina niya. Umupo ako muli at kinalma ko ang sarili ko. Sa nakalipas na araw, pakiramdam ko lumalambot na ako. Lagi na lang akong apektado. Tama nga sila, hindi talaga tuluyang magbabago ang isang tao. May mga pagkakataon talaga na hindi ko maitago ang pagiging Zam-era ko kahit pa sinasabi ko na matigas na ako at hindi na ako apektado. May pagkakataon talaga na nagpapatalo pa rin ako sa emosyon ko. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin. Kailangan kong kumalma. Zam-era, I know you're angry, I know you're hurting. I'm hurt too because I am the father of the child you carried before. I love my child, Zam-era, and I'm also angry at my mother. I hope you realize that I'm here for you. You don't have to endure the pain alone. Let's help each other so we can move on from what's happening. Imbes kalmado na ako, bumabalik tuloy ang iritasyon ko dahil sa narinig ko sa kanya. Kaya matalim ang titig ko na napaangat ng mukha sa kanya. Really Kendrick? Are you hurt? Have you forgotten that while I was pregnant, you were flirting with other women? That's why I'm bleeding because I read your conversation with her. And besides you're not even a decent father. You abandoned me even though you knew I was pregnant. Well, it seems you're a good father to Kenneth. And I'm not surprised. You love Kenneth's mother. Mapang-uyan kong sabi sa kanya. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Alam kong hindi niya inaasahan ang nanulas sa labi ko. Bamantong hininga siya kalaunan. Tama ka Zam-era, mahal na mahal ko ang ina ni Kenneth. Aniya, na hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko. I can't believe na nagawa niya itong sabihin habang nakatingin sa mga mata ko. If only I could rewind the clock, I wish I had summoned more courage, not succumb to cowardice. Regrets now dominate my heart, haunting reminders of what might have been. Yet, my love for Kendrick's mother remains unwavering. She was the pinnacle of my existence, the anchor of my soul. Letting her go was a necessity, a bitter pill I had to swallow. The pain cuts deep, an agonizing ache that consumes me, for I, too, am tormented by our separation. I was taken aback by what I heard from him. I could clearly see the unfolding of intense pain and regret in his eyes. I don't understand why it felt like a sharp twist in my heart. I don't understand why I felt hurt while sensing his pain so deeply. I shouldn't have felt anything, I shouldn't have been affected, even though he repeatedly told me that he loves Tanya. Yet, I feel hurt for him. The pain pierced my heart. Mahal na mahal kita, Zam-era. Ang awa ko sa kanya ay nagiging galit bigla. Walang hiya ka Kendrick. Buweset ka. Nang gagalaiti kong sabi. Kasasabi mo lang kung gaano mo kamahal si Tanya, ngayon ako na ang mahal mo. Dahil ba wala na si Tanya kaya ako na lang. Yan ba ang tingin mo sa akin? Galit na galit ako, naikuyong ko ang kamao ko. Hindi naman siya agad nakapagsalita.
Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang Zamera. Ikaw lang. Hindi ko alsitanya, itayo ako. Naikuyong ko ang kamao. Ang sarap niyang sapakin, ka ng 35 tiyan na sabi mo lang na mahal mo ang ina ni Kenneth, ngayon ga, mahal ko ang ina ni Kenneth. Mahal na mahal kita, Zamera. Urong ako. Hindi pa tuluyang nag-sink in sa isip ko ang sinabi niya bakit parang may kakaiba. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, "Di to confess a truth to you, but why can't you understand?" Ko siya maintindihan. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Bakit dyan ito ngayon? Ayaw kong maging si Zamera na mahina. Gusto maging si Rosebud na malakas, na matapang, na may pusong pero bakit parang naging si Zamera ako muli? Napailing-iling ako akatinggan sa kanya. May sinasabi ang isip ko pero hindi ko alam dapat ko bang paniwalaan. Awaonak ko ba si Kenneth? Totoo ko ba siyang anak? Sabihin mo sa ang totoo Kendrick. Di diretsuhin mo ako. Pag-alit kong sabi sa A, nagsimulang nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. Mapigilan ni Carlota ang tumitig sa asawa niya. Pinuntahan niya ito isina nito. Wala siyang ginawa kundi ang titigan lamang ito mula dumating siya. Habang parang sirang plaka na pabalik-balik sa isip ing sinabi ni Zamera sa kanya na siya ang pumatay sa jibubuntes nito noon. Tyson lang naman kaya ayaw niya kay Zamera ay dahil sa nakikita Carlota dito. Kahit hindi pa niya alam nung naanak ito ng tunay na may kakaiba lang talaga kay Zamera na hindi niya alam, hindi unportable kaya ayaw sana niya dito para kay Kendrick. Pero hindi biyang patayin ang batang ipinagbubuntis nito na apo niya. Diyang walang ibang pumapasok sa isip niya noon kundi ang abuti ang pagbubuntis nito. Totoong pinagalitan niya noon si Freak sa pagiging babero nito na tulad sa ama nito. Mas lalong kumunat ang noo nito. Hanggang sa wala na akong emosyon nakita sa mga mata nito hindi ito nagsasalita, ipinagpatuloy lang nito ang pagbabasa nito ng mga dokumento. Sayang lang, nakunan si Zamera, lagi ko pa naman ipinaalala sa kanya na inumin yun, hindi pa rin ito nagkomento. Saan na ba ang investor na yun? Bibili sana ako, pakiramdam ko kasi, buntis si Melody, gusto ko lang sa, no. Maghanap ka ng iba, putol nito ay iba niyang sasabihin. O wag ka nang magbigay ng kahit anong tea. Kayang-kaya alagaan ni Denver ang asawa niya. Wag ka nang manggialam sa kanilang dalawa. Wala ka naman obligasyon sa kanila, ani nito na nagpaawag sa labi niya. Anak ko ba si Kenneth? Totoo ko ba siyang anak? Sabihin mo sa akin ang totoo Kendrick. Di diretsuhin mo ako, my eyes were starting to well up with tears as I stared at him, my gaze fixed and unblinking, yearning for a response. The silence between us seemed to stretch on indefinitely, each second amplifying the tension in the air. I waited, heart pounding, hoping he would break the silence with the answer I so desperately needed to hear. Oo, siya ang anak nating dalawa, sagot niya. Napaurong ako. Ramdam na ramdam ko ang paninigas ko. Gusto kong magsalita pero tila naumid ang dila ako. I was overwhelmed with a flood of emotions. Shock and relief washed over me, mingling with a deep, almost primal joy. Tears of both sorrow and elation spilled down my cheeks as the weight of the revelation settled in. The years of longing and the ache of not knowing transformed into a profound sense of completeness. My heart, which had always felt like it was missing a piece, now beat with a newfound wholeness, filled with the love and connection I had always yearned for. I calmed myself. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin, para kasi akong kinakapos ng hininga. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Kendrick? God knows how many times I tried to tell you Zamera, pero hindi mo ako naintindihan. Aniya, mas lalong tumindi ang galit na naramdaman ko sa kanya, you really have no shame. Why didn't you tell me directly? Do you think by not being straightforward with me, I'd understand what you're saying when I believed all this time that my son was dead? I'm sorry. Hindi ko kasi alam kung paano sabihin sa'yo. I'm sorry, Zamera, nagsumamo ang titig niya sa akin. Napailing-iling ako. Pinalabas mo na patay na ang anak ko. Para ano? Para hindi ko malaman kung nasaan ang anak ko. Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago Kendrick, gago ka pa rin.
Paano mo nagawang mag-file ng death certificate sa isang batang buhay na buhay at anak mo pa? Paano, Kendrick? Galit kong pinunasan ang namamasa kong mga mata. Saka matalim ang titig na pinakawalan ko sa kanya. Zamera, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag. Wag na. Kahit anong paliwanag mo, hindi pa rin naman magbabago ang katotohanan na gagaw ka. Napakagago mo. Itinago mo ang katotohanan tungkol kay Kent. Nagawa mo pa siyang patayin kahit buhay naman siya. Walang kang kwenta. Mas lalo kitang kinamumuhian, Kendrick Montenegro. Huling sinabi ko at saka ko siya tinalikuran at bumalik ako sa mesa ko. Pinilit kong ibalik sa normal ang pakiramdam ko. Zamera, ayaw ko nang pag-usapan ang tungkol dito, Kendrick. Bumalik ka na sa mesa mo at gawin mo ang trabaho mo. Lang minuto pa siyang nakatayo na parang naninigas hanggang sa tahimik siyang bumalik sa mesa niya at ipinagpatuloy niya ang trabaho niya. Ginagawa ko man ang trabaho ko ngayon pero laman talaga ng isip ko kung ano ang susunod kong gagawin pagkatapos kong malaman ang katotohanan na si Kenneth ay si Kent. Wala akong sinasabi pero gusto ko talagang umiyak, gusto kong isigaw ang frustration na naramdaman ko dahil sa kasinunggalingan ni Kendrick. Pakiramdam ko niloloko niya ako muli at pinaikot-ikot niya ako sa palad niya. Pero sa kabila ng galit na naramdaman ko para kay Kendrick, aminado akong masaya ako. Masayang masaya ako dahil anak ko si Kenneth, akin siya ay hindi kay Tanya. Anak ko siya, galing siya sa akin. Ang anak na inakala kong patay na, buhay na buhay. At hindi ako papayag na mawalay siya sa akin. Babawiin ko siya mula kay Kendrick. Zamera, gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa ko. Hindi ko intensyon na itago sa'yo si Kenneth. I admit that I took advantage of the fact that you didn't know the truth about Kenneth's identity to trap you back into my life. I love you so much, Zamera. I couldn't think of any other way to have you back except by using our child against you. I'm sorry. Please, give me a chance. I'll prove to you that I love you deeply and that I won't make the same mistakes this time, Anya, pero nagbingi-binggian ako. Nasa loob kami ng kotse, pauwi na kami. Ang lakas ng T***** K ng puso ko, si Kenneth ang laman ng isip ko. Ito ang unang pagkakataon na magkikita kami ni Kenneth na alam ko na ang katotohanan sa pagkatao niya. Kung hindi dahil sa kailangan kong bantayan si Kendrick, baka umuwi na ako kanina para may akap at makasama ko na si Kenneth. Pero mas nanganib ang buhay ni Kendrick ngayon kaya mas kailangan ko siyang bantayan. Alam kong may laging nakasunod sa aming dalawa ni Kenneth, nararamdaman ko ito kahit hindi ko nakikita. Galit na galit ako kay Kendrick pero kailangan ko siyang bantayan para na rin sa mga taong umaasa sa kanya, kahit pa may posibilidad na ama ko ang kalaban namin. Zamera, ayaw kong pag-usapan yan ngayon, Kendrick. Hindi pa kita kayang kausapin, kaya pwede tumahimik ka. At dahil wala akong masyadong sinasabi ay hindi ibig sabihin na hindi ako galit. Hintayin mo na matapos lahat ng nangyayari ngayon, Kendrick, dahil babawiin ko ang anak ko sayo. Lalayo ko siya sayo. Tumahimik siya. Saka isang buntong hininga ang narinig ko sa kanya kalaunan. I'm sorry, Zamera. I hope you can forgive me for everything I've done to you. But if you truly can't forgive me and you're happier without me in your life, even though it hurts, I can let you go. If you decide to take Kenneth from me, I'll understand, Zamera. But I'm begging you to give me a little time to make it up to you. Let's continue with our agreement for 1 year. If, after that, you still can't be with me, even though it will hurt, I'll let both you and Kenneth go. I'll prove to you that I love you, even if it means letting you go just to show you how much I love you. Ayaw kong pag-usapan yan ngayon, Kendrick. Wala kang karapatan na humiling na kahit ano sa akin kaya tumahimik ka. Pag-alit kong sabi, inalis ko ang paningin ko sa kanya at ipinukos ko ito sa labas ng bintana. Maya-maya lang, napakunot-noo ako habang napatitig ako sa itim na kotse na katabi ng kotse ni Kendrick. Kaninang umaga habang papunta kami ni Kendrick sa opisina parang nakasabay din namin ang kotse ito. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa kotse. Maya-maya lang, lumiko si Kendrick at tulad ng inaasahan ko, lumiko din ang kotse. Ngayon, nakasunod na ito sa amin. May problema, kunot-noo na tanong ni Kendrick sa akin.
Tila napansin niya ang nangyari sa akin. Wala, continue driving. Photos kong sabi sa kanya. May panganib ba muli Zamera? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot, alam kong ayaw mong sabihin sa akin ang katotohanan sa kung ano ka ngayon at ang totoong dahilan kung bakit naging sekretarya kita, pero isa lang ang alam, pareho lang ang hangad nating dalawa Zamera, ang mapabagsak ang Serpent Gang. Pwede tayong magtulungan para mapabagsak sila. Sasabihin ko sa iyo ang nalalaman ko, magtiwala ka lang sa akin. Pag-uusapan natin mamaya yan, Kendrick. Huwag mo akong guluhin ngayon. Just continue driving dahil may gusto akong malaman. Sumunod nga sa amin ang itim na kotse pero nang malapit na kami sa mansyon, bigla na lang itong nawala. Huling nakita ko ay lumiko ito. Nakahinga ako ng maluwag. Baka nagkamali lang ako. Meron pa naman bukas. Pag makikita ko muli ang kotse na yun bukas. Saka pa lang ako makakasigurado kung sinusundan nga ba kami nito. Wala din naman naging pagbabago sa pakikitungo ko kay Kenneth, minahal at itinuring ko naman talaga siya na parang tunay kong anak kahit pa nung hindi ko alam ang katotohanan. Mas naging espesyal dahil wala nang pagdadalawang isip na ibuhos ko sa kanya lahat ng pagmamahal ko. Hindi ko na maiisip na anak siya ni Tanya. Nakatulog na si Kenneth, hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko na titigan ang kanyang mukha at haplosin ito. Hindi ako halos makapaniwala na ang anak na kinasasabakan ko ay si Kenneth pala. Kaya pala, ganun na lang ang pagmamahal ko sa kanya, siya pala talaga si Kent. Kilalang kilala siya ng puso ko. Ang liit pa niya nung nagkahiwalay kaming dalawa. Ngayon, malaki na si Kent. Mahal na mahal kita Kent, hindi ko hahayaan na magkakahiwalay pa tayong dalawa. Hindi ka na mawawala sa paningin ko anak. Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. Hinalikan ko ang noo ni Kenneth, saka ako tumayo para bumalik sa kwarto na inakupo ko. Ayaw ko nang makatabi si Kendrick. Pero hindi alam ni Kenneth ang setup naming dalawa ng daddy niya. Pagtulog na kasi ni Kenneth, saka pa lang ako lilipat ng kwarto, maaga naman akong babalik sa kwarto ni Kendrick para hindi mahuli ni Kenneth ang setup namin ng ama niya. Nasa loob na ako ng kwarto ko. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone ko. Si Darren ang caller ko. Lumabas muna ako sa may balcony bago ko sinagot ang tawag ni Darren. Darren, ani ko, glad you're still awake. Bakit? May resulta na ako sa isinagawa kong forensic examination sa daddy mo, Zamera. And it's, habang nakikinig ako sa sinasabi ni Darren sa akin. Hindi ko naman maialis ang mga mata ko sa itim na kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Hindi pa man ako sigurado pero kinakabahan ako sa isipin na baka ito din ang itim na kotseng nakasunod sa aming dalawa ni Kendrick kanina. Samantala, hindi naman mapakali si Carlota, tulog na ang asawa niya. Maingat siyang bumangot. Aminado siya na may pagdududa na siya sa asawa niya mula nang nalaman niya na ito naman talaga ang may kasalanan kaya nakunan si Zamera noon. Naalala niya bigla ang sinabi sa kanya noon ng tunay na Carlota. Sinabi nito na medyo malupit si Martin Montenegro. Gusto niyang malaman kung may tinatagong sekreto si Martin. Gusto niyang masagot ang kasagutan sa mga gumugulo sa isip niya. Napatingin siya sa tulog na si Martin. Martin, sana mali ang nasa isip ko. Sana mali ang inakala ko ngayon na may kinalaman ka sa paghihirap ng anak ko. Sana nagkamali lang ako, Martin. Lumabas ka kung ayaw kong paputukin ko yang ulo mo. Matigas ang boses na sabi ko sa taong nasa loob ng kotse na nakaparada sa hindi kalayuan sa bahay ni Kendrick. Sigurado na ako na ito ang kotse na kasunod sa amin dahil sa plate number nito. Sinaulo ko ang plate number ng kotse na kasunod sa amin kanina ni Kendrick. Mula sa nakabukas na bintana, itinutok ko ang baril ko sa ulo ng lalaki na paurong naman ito at naramdaman ko ang paninigas nito. Nakita ko ang tato sa kamay nito na isang serpent kaya alam kong isang membro ito ng Serpent Gang. Lumabas ka, kung ayaw mong pabasugan ko yang utak mo. Kumilos naman siya, maya-maya lang bumukas ang pinto ng kotse at lumabas siya mula dito. Ilagay mo ang dalawa mong kamay sa batok at humarap ka sa akin. Ginawa naman ng lalaki ang sinabi niya. Matangkad ang lalaki at matipuno, may hitsura din ito. Sa tingin ko, nasa late 30s ito o early 40s pero ang tigas pa rin ng katawan nito. Sino ka? At bakit mo kami sinusundan? Tanong ko sa kanya. Hindi ako nagpakita ng kahinaan. Hindi siya sumagot at nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Sino ka?
Sagutin mo ako, nanggagalaiti ako sa galit. Ang misyon mo ba ay ang patayin kaming dalawa ni Kendrick? No. Ang tanging sinabi niya. No. Kunot-noo ako. Niloloko mo ba ako? You are a member of Serpent Gang, kinalma ko ang sarili ko. Okay, ang misyon mo lang ay para sundan kami. Nakuha mo ang katapangan ng ama mo. Aniya na nagpakunot sa noo ko. Anak ka nga niya. Membro man ako ng Serpent Gang pero hindi ibig sabihin na ang misyon ko ay patayin na kayong dalawa ni Attorney Montenegro. Hindi lahat na membro ng gang ay kaaway nyo, meron iba na pinuprotektahan kayo. Hindi kami madami na tulad sa kabila kaya mahina din kami. Kami ang loyal na tauhan ng ama mo. Ako ang nagligtas sa kanya nung papatayin na sana siya. Mas lalong napakunot ang noo ko. Dapat ba akong maniwala? Akala mo ba talaga maloloko mo ako? Ngumisi ako. Akala mo ba mapaniwala mo ako? Kaaway namin kayong mga, sa tingin mo, sino ang bumaril sa mga membro ng Serpent Gang na nakaambang sa inyo nung araw ng unang hearing? Naalala ko, na itanong ko din kung sino ang nagligtas sa aming dalawa ni Kendrick. Hindi yun galing sa Saavedra Empire. Ako ang gumawa nung. My mission is to protect you, layan ang misyon ko, aniya. Litong-lito akong nakatingin sa kanya. Your father asked me to protect you. Ang ama ko. Aminado ako na naging kuryoso ako sa sinabi niya, lalo pat napag-alaman ko na ang inilibing ko noon ay ibang tao at hindi ang ama ko. Gusto ko man sabihin sa'yo lahat pero ang ama mo lang ang may karapatan magkwento sa'yo. Malapit na rin kayong magkita, aniya. Pasensya na sa susunod kong gagawin. Maya-maya lang, hindi ko napaghandaan ang gagawin niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ko na nakahawak ng baril. Nakawala ako mula sa kanya pero nabitawan ko din ang baril na hawak ko. Hindi naman niya ako sinaktan, mabilis lang ang kilos niya at nakatakas siya, nawala na lang siya sa dilim bigla. Tuldok. Sinubukan ko pa siyang hanapin pero hindi ko na siya nakita. Napatingin ako sa kotse niya. Binuksan ko ito. Umaasa na may makita akong kahit ano na pwede kong magamit laban sa Serpent Gang. Pero maliban sa baril, wala na akong nahanap na kahit ano sa loob ng kotse niya. Maya-maya lang, napagpasyahan kong barilin ang gulong ng kotse ng lalaking tumakas para hindi na ito mapakinabangan kung sakasakaling bumalik ang lalaki. Zamera. Napapitlag ako nang nakarinig ako ng boses. Mabilis akong napalingon, si Kendrick ang nagsasalita. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ko sa kanya. Di ba, ako ang dapat nagtatanong sa'yo yan? Balik tanong niya sa akin. Anong ginagawa mo sa kotse na yan? Bakit mo binaril ang mga gulong ng kotseng yan? Hindi ko siya sinagot at humakbang ako para bumalik na sa loob ng bahay. Zamera, hinarang niya ako sa akmang pagpasok ko sa kwartong inakupa ko, mag-usap tayo. At ano ang pag-uusapan nating dalawa Kendrick? Gusto kong pag-usapan nating dalawa ang tungkol sa ginagawa mo ngayon, Zamera. Ano ka ba talaga? Naiinis ako sa kaya napalanghap ako ng hangin para kalmihin ang sarili ko. Mas mabuti pang mag-focus ka na lang as defense lawyer sa mga naging biktima ng Serpent Gang, Attorney Montenegro. Yan ang way mo para mapabagsak sila. Samantalang ako, marami akong katanungan na kailangan ng kasagutan, at masasagot lamang ang mga ito ng boss ng Serpent Gang. Huwag ka nang manggialam pa sa laban ko. Hindi pwedeng hindi ako manggialam, Zamera. Asawa kita. Nanliit ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. Please, alam kong galit ka sa akin. But let me help you, magtulungan tayong dalawa. Pagkatapos nito, pag maging tahimik na pareho ang buhay nating dalawa, hahayaan kita kung ano ang gusto mong gawin, Zamera. Please. Nagsumamo ang titig niya sa akin. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Maya-maya lang, nasa loob na kami ng opisina niya sa bahay dahil may pag-uusapan kaming dalawa tungkol sa kalaban naming gang. May ibinigay sa akin noon si Tanya na isang USB, naglalaman ito ng mga pangalan ng mga malalaking tao na nasa likod ng Serpent Gang, pati na ang ilang ebidensya ng transaksyon ng mga ito. Plano kong gamitin bilang ebidensya sa korte ang mga ito. Ani ni Kendrick sa akin. Kunot-noo ako. Bakit siya binibigyan ni Tanya ng ganito? Ewan ko kung paniniwalaan mo ako Zamera, pero gusto ko lang sabihin sa iyo na wala kaming relasyon ni Tanya noon. Pareho kaming hawak sa leeg ng gang. Alam kong hindi valid na rason ang katotohanan na kaya kita nasaktan noon ay para na rin sa kaligtasan mo.
Hawak ako sa leeg, may mangyayaring masama sa'yo, kay Shiny, kay mommy at sa tatay mo pag hindi ako susunod sa kung ano ang gusto ng boss nila na si The Myth. Sila ang nagtangkang kumidnap sa'yo noon. Sila din ang nagdala kay Shiny sa motel. Si mommy naman, hanggang ngayon, nasa loob pa rin ng katawan niya ang bombang itinanim dito. Sinubukan namin ipakuha iyon pero isang doktor at bomb expert na rin ang dapat gumawa nung. Wala kaming kilala na ganun kaya hinayaan na lang ni mommy ang bomba sa katawan niya. Nakuha ko naman din remote ng bombang nasa loob ng katawan ni mommy at inilagay ko na ito sa isang safe place para hindi manganib ang buhay ng ina ko, aniya, habang binuksan niya ang laptop niya. Ito ang mga malalaking tao na membro ng Serpent Gang. Sa kalagitnaan ng kaso, isang-isa kong ilalabas ang mga pangalan nila. Anak siya ng tatay mo. Kapatid ni Ernesto Rivera ang tatay mo. Iniwan niya si Tanya sa pangangalaga ni The Myth nang sumama siya sa ina mo, Zamera. Nalaman ni Tanya ang tungkol sa'yo. Gusto kanyang protektahan kaya nagawa kanyang saktan. Really, Kendrick? Pati ang mga drama niya ay utos din ba sa kanya? She wanted you to live para hindi manganib ang buhay mo. Napatawa ako sa sinabi niya. Napakunot naman ang noo siya. You know what, Kendrick? Naawa ako sa'yo dahil sa sinabi mong ginawa sa'yo ng Serpent Gang. Galit lang ako dahil sa napagtanto ko na uto-uto ka, nagawa kang paikutin ni Tanya sa mga palad niya. Pastahan tayo at buhay pa hanggang ngayon si Tanya, naghihintay lang ng tamang panahon kung kailan kanya mapaikot muli sa mga palad niya. Why are you so defensive, Zamera? Pinag-aaralan ko na ang mga taong ito at alam kung may illegal na organisasyon sila. Oo, they are an illegal organization, ang organisasyong na nagligtas sa akin mula sa Serpent Gang, ang organisasayong na nagbigay sa akin ng bagong buhay, bagong identity at ang organisasayong na nagbayad sa akin para protektahan ka dahil sa mapanganib ang kaso nga hinahawakan mo ngayon. Hindi ko na napigilan sambit. Pagalit ang boses ko. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. At saka, walang kapatid si Ernesto Rivera, nag-iisa lang siyang anak. Siya ang boyfriend ng ina ko bago pa nagpakasal ang ina ko at ang ama mo, it was a forced marriage sa side ng ina ko. Hindi kapatid ni Ernesto Rivera ang ama ko dahil si Ernesto Rivera mismo ang ama ko. Marami na akong patunay, Kendrick, kunting-kunti na lang at malalaman ko na ang totoo, hindi katulad mo, na hanggang ngayon, biktima pa rin panloloko ni Tanya. Wala na nga siya sa harapan mo pero nagpaloko ka pa rin sa kanya. Dahil sa matinding galit na naramdaman ko, hindi ko napigilan ang sarili ko at tinalikuran ko siya at planong layasan. Hindi ako makapaniwala na ang mga nalalaman ni Kendrick ay puro kasinunggalingan lamang. Pero bigla siyang hamarang sa akin. Ano ba? Galit kong sabi sa kanya. Walang kwenta kung makipagtulungan ako sa kanya. Hindi din naman magkatulad ang paniwala naming dalawa, at wala na rin kwenta kung puprotektahan ko pa siya kung ang inakala niyang mga kaaway na nasa likod ng Serpent Gang ay ang mga taong nagpuprotect sa kanya. I'm sorry. All I want is the truth, Zamera. Pakumbaba niya. Kanino ka ba nagtitiwala, Kendrick? Sa akin o kay Tanya? Tanong ko sa kanya, hindi ko inalis ang titig ko sa kanya. Lon sandali pa bago siya nagsalita. I trust you, Zamera. It's just painful to think that what I've studied for years and prepared for might not be the truth. But I need to set aside my pride, Zamera. I need to accept if I made a mistake so that I can achieve the justice I've longed for. Napatitig ako sa kanya. Dapat ko ba siyang pagkatiwalaan? Paano kung paraan lang din niya ito para makaganti siya sa mga inakala niyang dahilan sa paghihirap niya noon? Sabay kaming napatingin ni Kendrick sa pinto nang bumukas ito. At iniluwa doon ang ina niya. Mom, bakit ka na naman nandito? Agad na tanong ni Kendrick sa ina dahil sa frustration, napatayo pa siya. Hindi ko na pinansin ang presensya ni Carlota, naiinis lang ako sa mga kasinunggalingan niya. Kendrick, nandito ako hindi para manggulo. Nandito ako para sabihin sa inyo ang tungkol sa na-discover ko. Si Carlota, tila may takot sa boses nito. Gamit ang side vision ko, napatingin ako kay Carlota. May kakaiba sa hitsura niya ngayon. Parang hindi siya nakaposter. Parang may kinatatakutan siya. Anong ibig mong sabihin? Kendrick, may nadiskubre ako sa daddy mo. Hindi lang siya ang dahilan kung bakit namatay ang pinagbubuntis ni Zamera noon, nadiskubre ko din na may mga sekretong ginagawa ang daddy mo.
Hindi ko kayang ipaliwanag Kendrick pero may nadiskubre akong kakaiba sa daddy niya. Aminado ako na nakuha ni Carlota ang atensyon ko kaya napatingin ako sa kanya. Anong sabi mo Carlota? Si Sir Martin ang dahilan kaya nakunan ako noon. Hindi ko mapigilan tanong. Oo, siya ang. At nagawa mo pa talagang ipaako sa ang kasalanan mo. Bakit hindi mo nalang aminin ang totoo? Ang katotohanan lang naman ang gusto kong malaman, nagsasabi ako ng totoo. Panindigan niya, si Martin ang nagbigay sa akin ng tea na yon. Siya ang nag-purchase nung at sinabi pa niya sa akin na ibigay ko daw sa'yo. Siya talaga, bumaling siya kay Kendrick. Kendrick anak, maniwala ka sa akin. Meron talagang kakaiba sa daddy mo. Umupo ka muna ma'am. Ipaliwanag mo itong mga sinasabi mo. Kunot-nuo akong napatingin kay Carlota. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko sa kanya. Si Sir Martin. Hindi ka paniwala dahil napakabait ni Sir Martin. Maliban sa pagiging uto-uto nito sa asawa nito, wala na akong masabi sa ugali ni Sir Martin. Una, siya ang nagbigay sa akin ng tea na ibinigay ko kay Zamera noon. At napag-alaman ko na siya din ang naging dahilan kaya nawala ang scholarship mo Zamera at hindi ako. Nakita ko mismo ang letter ng manager nang nag-handle sa scholarship ni Zamera noon, may kinuha siya mula sa bag niya, isang sulat. Ibinigay niya ito sa akin, tinanggap ko naman. Mr. Montenegro, nagawa ko na ang sinabi mong gagawin ko tungkol sa scholarship ni Zamera. Salamat sa tulong mo. Dahil sa'yo na-promote na rin ako. Ito ang nabasa ko at nakasulat pa ang pangalan ng manager pati ang signature nito. Kahit matagal na ang nangyari at hindi ko na binigyan ng atensyon pa ang nangyari noon na pagkawala ng scholarship ko pero nakaramdam pa rin ako ng hindi maipaliwanag ng damdamin sa nabasa ko. Hindi ako lubos makapaniwala na si Sir Martin ang dahilan sa pagkawala ng scholarship ko. At mas lalong hindi ako makapaniwala na si Sir Martin ang dahilan kaya nawala ang ipinagbubuntis ko. Mas madaling tanggapin kung si Carlota na lang ang gumawa ng lahat. Pero si Martin, bakit ang ama pa nina Kendrick at Denver? Sa tingin ko din, may illegal na gawain ang daddy mo Kendrick. Hindi ako sigurado pero sa tingin ko ay may kinalaman siya sa nangyari sa inyong dalawa ni Tanya noon. Dagdag pa niya, that's too much accusation mom, si Kendrick. Sinabi ko lang sa inyong dalawa ni Zamera ang inakala ko. Binalaan ko lang kayo. Pagkatapos ng mga nadiskubre kong ito, napagpasyahan ko ang umalis. Magtataga muna ako, ayaw kong mapahamak muli. Natatakot na rin ako sa ama mo Kendrick. Mahal ko siya pero ayaw ko na siyang kasama. Baka kung ano ang gawin niya sa akin. Sunod-sunod na sambit niya, mabanaag talaga ang takot sa tinig niya. Bago ako aalis, gusto ko lang sabihin sa inyong dalawa ang nalalaman ko. Tungkol ito sa nangyari noon, Zamera, ako ang hinarap niya. Hindi lang ako nagsasalita, at sinalubong ko ang titig niya. Hindi ko alam kung paano sabihin ito. Pero kung kasama mo ang ama mo doon sa probinsya din ang nagbabalik ay hindi ang totoong Ernesto Rivera. Isang taon mula nung iniwan ni Ernesto ang Serpent Gang para sa totoong Carlota, para sa ina mo, bumalik din siya. Sabi niya iniwan daw siya ni Carlota. Tinakat niya ako na sasabihin niya na peke ako kaya nakipagkasundo ako sa kanya, ibibigay ko ang gusto niya wag lang niyang sabihin ang sekreto ko. Masyado akong natuwa sa pagiging Carlota ko, ako na ang mahal ni Martin at nagagawa ko na lahat ng gusto kong gawin. Hindi na rin naghihirap ang pamilya ko. Pero may kapalit ng pagtatago niya sa sekreto ko. Gusto niyang balang araw, si Kendrick ang maging tagapagmana niya dahil babae ang anak niyang si Tanya. So, kapatid ko nga si Tanya. Hindi ko napigilan tanong. Oo, layan ang alam ko. Pero iniwan din ni Ernesto si Tanya sa pangangalaga ng iba nang sumama siya sa tunay na Carlota. Napagtanto ko na baka ang bumalik ay hindi ang tunay na Ernesto, baka impostor ito. Hindi ko naman kasi nakita ang ama mo nung Zamera, noong pinuntahan ka namin sa hospital. Sabi ni Martin sa akin hindi na mahalaga. At si Martin naman ang gumawa ng lahat ng transaction. Pera niya ang ginamit noon sa pagpapa-opera ng ama mo at hindi sa akin. Napanganga ako. Pareho kaming dalawa ni Kendrick na walang masabi sa sinabi niya. Patawad Kendrick, kung mas pinili ko na itago ang sekreto ko kaysa sayo. Pero mahal kita anak. Sinabi ko ang tanging alam ko baka makatulong sa inyo. Hindi na kasi ako magpapakita sa inyo. Aalis na ako. Natatakot ako.
Magtatago na ako at mamaya na ako magpapakita sa inyo kung natapos na lahat ng ito. Ewan ko. I don't know if I can forgive you, si Kendrick, halata ang sama ng loob sa ina. Bumulatay naman ang sakit sa mga mata ni Carlota. At talagang tatakas ka Carlota. Nakangiwi kong tanong, sarili mo lang ang iniisip mo. Ano bang gusto mo sa akin, Zamera? Matanda na ako. Panipi tuldok. Impormasyon. Iyan ang kailangan ko sa'yo. Impormasyon. Nasabi ko na ang tungkol sa nalalaman ko, Zamera. Hindi ka pa rin pwedeng magtago Carlota. Ano, gusto mo ba akong mamatay? Nothing will bad happen to you. Kami na ni Zamera ang bahala sa'yo. Later, Kendrick, Zamera, saan nyo ba ako dadalhin, ha? Tanong ni Carlota. Nasa loob kami ng kotse, nagmamaneho si Kendrick habang nasa likod kami ni Carlota. Nakabantay ako dito baka matakasan kaming dalawa ni Kendrick. Nagkasundo na talaga kaming dalawa ni Kendrick na magtulungan. Wala na akong itinago kay Kendrick tungkol sa Saavedra Empire. Nagkasundo na rin naman kami ni Denver na ipaalam na kay Kendrick ang tungkol dito. Umaasa ako na tunay na nagtiwala nga si Kendrick sa organisasyon na kinabibilangan ko at naniniwala siya sa amin. You will be safe with us mom, si Kendrick. Safe. Paano ako magtitiwala kung titig pa lang ni Zamera ay para na akong pinapatay? Si Carlota. Bakit? Natatakot ka ba Carlota? Matalim ang titig ko sa kanya. Isang matalim na tingin ang pinakawalan lang ni Carlota. Maya-maya lang tuluyan na kaming nakarating sa Saavedra Empire hideout. Pagkatapos mag-usap, napagpasyahan ng organisasyon na ipadala si Carlota sa Saavedra Island para sa kaligtasan nito. Hindi pwedeng mawala si Carlota o mapahamak ito dahil marami itong akusasyon, na pati asawa nito ay pinagbintangan na. Hindi kami pwedeng magpadalos-dalos ng desisyon, isang taga-suporta ng Saavedra Empire ang ama ni Kendrick bago nito ipinasa ang tungkulin sa anak nito na si Denver. Kung totoong may kinalaman sa Serpent Gang si Martin Montenegro, ibig sabihin lang nito, may taksil sa grupo. Kung pagbabasehan ng USB ng mga ebidensya daw na ibinigay ni Tanya kay Kendrick, ang mga iyon ay hindi sa Serpent Gang kundi sa Saavedra Empire. Isang secret document ng Saavedra Empire na nakuha ni Tanya at ibinigay kay Kendrick. Pero paano napunta kay Tanya ito? Sino ang mole ng Saavedra Empire? Si Martin Montenegro ba? Pero kahit si Martin pa ang taksil sa grupo. Walang access si Martin sa kung anuman ang nakuha ni Tanya. Isa ito ngayon sa pina-iimbestigahan ng Saavedra Empire. Lahat ng membro na may access sa mga secret transaction ng grupo ay pina-imbestigahan. Pero lahat ng ito ay masasagot kung buhay lang sana si Tanya. Ayon kay Boss Gareth, unting-unti daw hinahunting noon ng Saavedra Empire ang ilang na pinaniniwalaan na membro ng Serpent Gang, lalo na yung sinasabing may mataas na katungkulan dahil sa laganap na ang drug and human trafficking at wala man lamang naparusahan bago pa nangyari ang sunog na siyang pumapatay daw kay Tanya at ilang sa mga kasamahan ng Serpent Gang. This mission was a secret government mission. Gobyerno ang nagbigay ng misyon na ito. Kaya nga daw naligtas ako noon dahil sa misyon na ito. Posible daw na paghihiganti sa Saavedra Empire ang USB na meron kay Kendrick. Paninira ng pangalan sa mga membro dahil alam ng mga ito na balang araw, gagantay din si Kendrick sa grupong nagpapahirap dito. Pagkatapos ng pagkasunog na nangyari sa pabrika noon, ilang taon din hindi nagparamdam ang Serpent Gang at bumalik na lang ito bigla. The Saavedra are just following orders at dahil walang misyon sa kanila to continue the assassination of each member kaya hindi na sila nangialam sa grupo. And now, it seems that it is also their fight, na meron mole sa organisasyon ng Saavedra Empire. Anong plano mo ngayon? Talagang ipagpatuloy mo ang napagpasyahan ng grupo, Zamera? Tanong ni Kendrick sa akin, pabalik na kami sa kumpanya. Dapat kong gawin Kendrick para masagot na ang ming katanungan ko sa pagkatao ko. Pero baka ikapahamak mo pa ito Zamera. As a secret agent, danger is second nature to me. Every mission feels like a deadly game, one where I constantly flirt with death. But this mission, it should be different. This time, the person I must confront is my own father. Despite the peril, I cling to the belief in my father's love for me. Ang misyon ko ay ang harapin si Ernesto Rivera. Gusto din naman niya akong makaharap at makausap.
Gagawin ko ito para masagot ang mga katanungan ko sa kanya. Sa pag-asang mabigyan linaw ang mga nangyayari noon. Kendrick's jaw tightened, worry etched across his face. Zamera, I know you're fearless, and you've stared down death more times than I can count. But this is different. It's your father. What if, in the heat of the moment, he doesn't see his daughter, but an adversary? The thought of you getting hurt, it tears me apart. Just promise me you'll. Napatigil sa pagsasalita si Kendrick nang may biglang tumawid, kaya biglang nahinto ni Kendrick ang kotse. Mabuti na lang nakahawak ako agad kaya hindi ako nasubsob. Nagkatinginan kami ni Kendrick. I think you hit her. Ani ko. Sabay kami ni Kendrick na lumabas mula kotse. Nakita nga namin ang babaeng nakahandusay sa lupa. Nilapitan namin ito. Wala naman dugo mula dito, mukhang hindi ito nataman. Pero mukhang wala itong malay. Kailangan natin siyang dalhin sa hospital, hinawi ni Kendrick ang buhok na nakatikip sa mukha nito. Pero sabay nanlaki ang mga mata naming dalawa ni Kendrick dahil ang babaeng nakahandusay ngayon sa harapan namin ay walang iba kundi si Tanya. Dahil sa nawalan ng malay si Tanya kaya dinala namin ito ni Kendrick sa hospital. Wala naman siyang pinsala sa katawan, wala naman mga pasa. Wala din siyang internal bleeding. Ang dapat lang natin gawin ay hintayin siyang magising. Ani ng doktor na siyang samuri kay Tanya. Bakit ang tagal naman yata niyang nagising, Doc? Ang tanong ni Kendrick sa doktor. There are some factors kung bakit hindi siya nagising agad. It might be a psychological factor. Stress, anxiety and shock can sometimes lead to a state of unconsciousness. Pwede din sa gamot na itinirik namin kanina, nagkaroon kasi siya ng mild concussion, but no need to worry, hindi naman malala. She will be waking up soon. Nagpaalam din sa amin ang doktor, na iwan kaming dalawa ni Kendrick sa loob ng kwarto ni Tanya. Tahimik lang si Kendrick, pati na ako habang nakatingin ako kay Tanya. Kakaibang Tanya ang nakikita ko ngayon kumpara sa Tanya na naalala ko. Medyo madungis ang simpleng duster na suot ni Tanya. Ibang-iba na siya tignan. Habang nakatingin kay Tanya, hindi ko alam ang maramdaman at iisipin ko, kaya gusto ko nang magising siya para makausap na namin siya ni Kendrick. Tahimik lang din si Kendrick pero sunod-sunod na buntong hininga na naririnig ko sa kanya. Maya-maya lang, gumalaw si Tanya at ibinuka nito ang mga mata nito. Ipinalinggan nito ang mga mata sa buong paligid. At napakunot noo ito na parang litong-lito. Napatingin ito sa aming dalawa ni Kendrick, mas lalong kumunat ang noo nito. Sino kayo? Tanong nito na nagpanganga sa akin. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Hindi mo kami kilala. Kunot noong tanong ni Kendrick dito. Napaupo ito. At madiin itong tumitig sa aming dalawa ni Kendrick. Hindi, umiling ito. Hindi ko kayo kilala. Nagkatinginan kami ni Kendrick. Pareho kaming nalilito. Ibinaling ko muli ang paningin ko kay Tanya. Pwede ba Tanya, huwag ka nang magkunwari. Huwag ka nang magkunwari na hindi mo kami kilala. Kung paraan mo ito para makawala ka mula sa mga kasalanan mo, hindi mo ako maloloko, nang gagalaiti kong sambit. Pero hindi kita kilala, hindi ako nagsisinunggaling. Hindi ko nga kayo kilala, tanggi na naman nito. Nagpailing-iling ito. Kitang-kita ko din ang takot sa mga mata niya. At talagang hindi ka aamin, ha? Umamin ka na, nagpupuyos na ako. Zamera, kumalma ka muna. Si Kendrick, at dinaluhan si Tanya dahil umiiyak ito. Huwag mo siyang biglain. Kinalma ko ang sarili ko. Talagang naiinis ako sa Tanya ito. Hanggang ngayon, ang galing pa rin itong magkunwari at naniwala na naman agad si Kendrick. Napataas ang kilay ko nang agad yamakap si Tanya kay Kendrick at umiiyak ito sa balikat ni Kendrick. Si Kendrick naman ay agad na hinagod ang likod ni Tanya. Nakakairita silang tignan. Maya-maya lang, hindi natin masabi kung may amnesia siya. May posibilidad na hindi siya ang Tanya na sinasabi nyo. Ani ng doktor sa aming dalawa ni Kendrick. Nakatulog muli sa Tanya pagkatapos itong bigyan ng pampatulog. Bigla na lang kasi itong nagwala kanina na hindi namin maintindihan. Parang may naaalala ito bigla dahilan kaya nagwala ito. Sigurado ako na siya si Tanya, hindi ko mapigilan sambit. Well, hopefully, mas maayos siya mamaya sa paggising niya para matanong natin siya ng maayos. God, na-stress ako kay Tanya. Totoo kayang hindi na niya kami naalala.
Hindi ko alam ang pinanggalingan ko. Lumuwas ako dito sa Manila sa pag-asang may makilala akong kamag-anak. Bigla na lang kasi akong nagising noon, ilang taon na rin ang nakakalipas. Ang mga kasama ko ay tita at tito ko lang, sabi nila na aksidente daw ako kaya wala akong maalala. Perlas daw ang pangalan ko pero pakiramdam ko, hindi ko talaga totoong kamag-anak ang tito at tita ko dahil kahit isang picture nung bata ako, wala silang maipakita sa akin. Inalila nila ako, inabuso, tumakas ako nang narinig ko na ibebenta nila ako sa isang foreigner. Ayaw ko na sa pinaggagawa nila sa akin kaya tumakas ako. Hindi ko po alam kung sino ako. Wala din akong mapupuntahan, sunod-sunod na kwento ni Tanya. Nakatitig ako sa kanya, hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan. Kawawa siya tignan pero wala akong maramdaman na awa sa kanya. Ganito ba ako kagalit kay Tanya at hindi ko magawang maawa sa kanya? Okay, ang mabuti pa magpahinga ka muna. Pag-uusapan lang muna namin ng asawa ko ang gagawin namin sa iyo. Si Kendrick, mahinahong lang ang boses niya. Nakatingin lang ako sa kanila. Nakataas ang kilay ko habang nakatingin kay Kendrick na tinulungan si Tanya na humiga sa kama. At talagang nag-alala siya ng sobra dito ipinikit naman ni Tanya ang mga mata. At maya-maya lang, nakatulog na naman ito, lang araw ang nakakalipas, nakalabas na rin sa hospital si Tanya. Dinala namin ni Kendrick si Tanya sa isang condo unit at dito muna namin siya pinatirapan samantala. Ano ang plano mo sa kanya Kendrick? Alagaan dito. Hindi ko mapigilan tanong kay Kendrick, nasa may sala na kami. Kasalukuyan ang natutulog ang alaga niya. Hintayin muna natin na medyo magaling na siya Zamera. Saka natin iisipin ang susunod na rin gagawin sa kanya. Naawa ako sa kanya. Medyo naguguluhan pa siya sa mga nangyayari. Wala din naman tayong makukuha na kahit anong impormasyon sa kanya dahil sa kalagayan niya. Paliwanag ni Kendrick. I can't believe that you actually believe her, Kendrick. Best actress si Tanya. Hindi mo ba alam kung gaano siya kagaling sa aktingan? She didn't mean it. Gusto ka lang niyang protektahan. God, I can't believe you Kendrick. Nasa po ko ang ulo ko. Pagalit ang boses ko. Frustrated ako sa kanya. Zamera, please. I need you to trust me this time. Nagsumamo ang titig niya sa akin, trust you. Matalim ang titig ko sa kanya. I cannot trust you, Kendrick. Napailing-iling ako. Zamera, please, sinubukan niya akong hawakan pero tinampal ko ang kamay niya. Nag-aaway ba kayo? Sabay kami napatingin ni Kendrick sa nagsasalita. Si Tanya, kalalabas lang niya mula sa kwarto. Ako ba ang dahilan kaya nag-aaway kayong dalawa? Kung nakadisturbo ako sa inyo, aalis na lang ako. Kahit gaano pa magbait-baitan si Tanya, mainit talaga ang dugo ko sa kanya. Kahit pa sa katotohanan na malaki ang posibilidad na kapatid ko siya. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong aminin sa amin ang totoo na nagdadrama ka lang. Wala ka naman amnesia, di ba? Tumulo na naman ang luha ni Tanya. Hindi nga kita maalala. Kung ako man ang sinasabi mong Tanya, hindi talaga kita maalala. Kung kilala niyo ako, ibigay niyo na lang ako sa mga kamag-anak ko para hindi na ako makadisturbo sa inyong mag-asawa. Umiiyak na naman na sabi nito. Kaya mas lalo akong naiinis dito dahil lagi na lang itong umiiyak na parang inaano. Zamera please, nagsumamo ang titig ni Kendrick sa akin. Ang ano, Kendrick? Please, hayaan mo muna siya. Masyado pang magulo ang utak niya ngayon. Kinalma ko ang sarili ko. Bahala kayo dyan. Naiirito kong sabi. Saka ako humakbang para iwanan silang dalawa. Samantala, tuldok. Sundan mo ang asawa mo. Baka mas lalo pang magalit yung. Baka isipin pa niya na kinakampihan mo ako. Ayaw kong maging dahilan sa away niyong dalawa. Ani ni Tanya sa kanya. Mula sa pinto na kinalabasan ni Zamera, nabaling ang paningin niya kay Tanya, namamasa ang mga mata nito. She will be fine. Medyo mainit lang talaga ang ulo niya. Ang sagot niya dito, ang mabuti pa, bumalik ka muna sa kwarto mo. Gabi na, matulog ka na. Hindi ako makatulog, nanaginip ako. Napakainit ng panaginip ko. Napapalibutan daw ako ng apoy. Tila takot na sabi nito. Natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit lagi na lang akong nanaginip na parang nasusunog ako. Nakakatakot Kendrick. Umiiyak na sabi nito.
Tila kinakapos ito ng hininga kalaunan kaya ay nilalayan niya ito papunta sa sofa at pinaupo niya ito. Tanya, you'll be fine Tanya, aniya dito. Natatakot ako Kendrick. Natatakot akong mag-isa. Ayaw ko dito. Isama niyo na lang ako sa bahay niyo. Doon na lang ako dahil marami akong makakasama doon. Pwede naman akong maging katulong. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay, umiiyak na sabi nito, natatakot ako dito. Binangungot ako sa gabi at sa paggising ko mag-isa lamang ako, yamakap ito sa kanya. Hinayaan lang niya ito na umiyak habang yakap siya. Please Kendrick, gawin mo na lang akong katulong bahay mo. Okay, don't cry. I will talk to my wife. Sana pumayag siya. Mukhang galit na galit siya sa akin. Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Bakit galit na galit siya sa akin? Don't mind Zamera, I will talk to her. Thank you. Thank you, Kendrick. Mas hinigpitan nito ang pagyakap sa kanya. Panatag ako sayo. Sa tingin safe ako pag nandyan ka. Back to Zamera's POV, natagalan ka yata. Kumusta ang alaga mo? Nagdadrama na naman. Taas kilay kong sabi kay Kendrick, nakasandal ako sa hood na bahagi ng kotse. Kung nagseselos ka, pwede mo naman sabihin sa akin. Nakangising sabi ng gago, in your dreams attorney. Kendrick Montenegro. Maya-maya lang, sabay na kaming pumasok sa kotse. So, anong sabi niya? Aamin na ba siya? Natatakot daw siya mag-isa. Lagi siyang binangungot sa gabi. At gusto niyang sumama sa bahay natin. Okay lang daw kung gagawin natin siyang katulong. Sana sinabi mo na lang na sasamahan mo siya sa gabi para hindi siya magkaroon ng bangungot. Pabalang kong sabi. Mainit ang ulo ko sa kartihan ni Tanya. Halata naman na umakting lang ito. Hindi talaga ako kumbensido na may amnesia si Tanya. Baby, we talked about this. Akala ko ba ito ang drama natin para mahuli kung totoong may amnesia si Tanya? Bakit parang nagseselos ka dyan? Attorney Montenegro, hindi ako nagseselos. Manigaskal, taas kilay kong sabi sa kanya. So, anong plano, dadalhin ba natin siya sa bahay? No way. Baka mapahamak pa si Kenneth sa kanya, agad kong tanggi. Mas nanaisin ko pang ikaw ang umalis ng bahay at samahan ang Marteng Tanya na yun sa kondo. Mukhang gusto lang niyang mapalapit sa'yo. Ouch! That hurts baby. Ipapamigay mo talaga ako kay Tanya. Tumigil ka Kendrick, saway ko sa kanya. Diba, gustong gusto mo si Tanya? Itinigil niya ang kotse, saka siya napatingin sa akin. Titig na titig siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko gusto si Tanya. Wala akong gusto kay Tanya, madiin niyang sabi. Please Zamera, I did everything para makabawi sa'yo. Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo, diba?